Paano nga ba makakuha ng Pag-ibig Loyalty Card Plus? Isa itong cash card or savings account na valid ID pa. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Para makakuha ng Loyalty Card Plus, kailangan itong iproseso personally sa Pag-ibig branch. Kailangan ka kasi kunan ng picture at kailangan mo rin pirmahan yung sa ID mo. Pagpunta mo sa branch, kailangan mo mag-inquire doon sa guard or doon sa officer na mag-entertain kung ano yung mga concern mo. Ang sabihin mo lang ay Loyalty Card Plus. Also, para hindi masayang yung punta mo sa Pag-ibig, kung meron kang ibang sadya, katulad ng pag-update ng records mo, yung sa loan details mo, pwede mo na rin idagdag yan. At makakakuha ka nga ng form na katulad nito. Sa umpisa, wala mo ng number na ibibigay sa'yo kasi kailangan mo nang fill upan yon katulad nito at i-review ulit yon ng Pag-ibig officer. Kapag tama na lahat at meron ka rin ng mga requirements, pwede ka na nila bigyan ng numero na katulad nito na siyang hihintayin mong matawag dito sa screen. Kapag naman nagloloko yung sa screen or hindi siya nag-update, pwede mong i-check yung pila doon sa Loyalty Card Plus mismo. By the way, yung requirements nga pala sa pagkuha ng Pag-ibig Loyalty Card Plus, isang valid government-issued ID. Ito yung valid ID na tinatanggap nila. And of course, dapat Pag-ibig member ka na din. Kung sakaling wala ka pang Pag-ibig number, dapat kumuha ka muna nun at meron kaming ginawang hiwalay na tutorial video kung paano nga bang makakuha ng MID number. Pag meron ka ng MID number, ibig sabihin Pag-ibig member ka na siyang pwede mong magamit para makakuha na ng Loyalty Card Plus. Dito sa form, pifill up pa siya sa pinakataas. Ito yung unang requirement, dapat meron ka ng MID number. Pero, bukod sa pagiging Pag-ibig member, dapat meron ka na rin at least 1 month contribution in the last 6 months. Kailangan kasi active member ka sa Pag-ibig at para makonsider na Pag-ibig active member ka, kailangan meron kang ang isang buwang contribution sa nakaraang 6 na buwan. So, yun yung mga requirements and of course, dapat meron ding 125 pesos. Yun kasi yung gagamitin para mabayaran itong Pag-ibig Loyalty Card Plus, hindi ito libre. At kapag nga natawag na yung numero mo, pwede nang lumapit dito sa nagpo-process ng Loyalty Card Plus at ihanda na rin yung 125 pesos. At during this process na rin, kukunan ka na rin ng picture mo at ng pirma mo na siyang mag-reflect naman dito sa pinaka-ID mo. Merong pirma dito, andito yung Pag-ibig MID number mo at andito yung picture mo na din. Itong Loyalty Card Plus, hindi mo na kailangan bumalik ng another day. Instead, the same day lang makakakuha ka na ng Pag-ibig ID. Maliban na lamang siguro kung may issue sa pag-process, ibig sabihin nagloko, walang internet connection, or naubusan ng card nito. Pero sa dalawang instance na pagkuha ko ng Loyalty Card Plus, wala pa namang ganong issue. Within the same day, parang more than 1 hour lang, hindi lalagpasan 2 hours, nakuha ko na agad itong Loyalty Card Plus. But again, depende yan sa pila dito sa Pag-ibig branch. And finally, pwede makakuha ka ng papel na katulad nito. Naglalaman kasi ito ng PIN code. Katulad ng sabi natin kanina, itong Pag-ibig Loyalty Card Plus, valid ID na ito at cash card na rin, na siyang pwedeng magamit pang withdraw or pang ipon mo na rin or parang savings account na din. At dahil dyan, kung magagamit mo to pang withdraw, dapat meron iyang PIN code na siya magisilbing password mo para ma-access yung account mo. At ganun kadali makakuha ng Loyalty Card Plus. Tandaan, dahil cash card ito, pwede mo na rin itong i-register sa mga online banking accounts nila. Ang Loyalty Card Plus ay either powered by AUB or powered by Union Bank. Kapag Union Bank yung nakuha yung Loyalty Card Plus, pwede nyo itong i-sign up sa Union Bank Online Banking. Kapag naman powered by AUB, pwede nyo itong i-sign up sa Hello Pag-ibig app nila. For both cases, Union Bank or AUB, pwede nyo magamit yung account na to para makapagpadala ng pera, makabili ng loan, magbayad ng bills, at marami pa iba. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check ito nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!